So dito nga mga kabuli, bago maluma ang lahat ay kumain na nga muna ako dito ng agahan bago ako pumunta sa dagat. Nilugaw na may kapares na daing na nga lang ang kinain ko dyan. Ang importante may laman ang tiyan bago sumabak sa bakbakan. Nang matapos nga akong kumain dyan ay sinimulan ko na nga rin iprepara itong mga ginagamit ko sa pamimingwit. Naglagay nga lang ako dito sa aking lagayan ng isda ng isang napakatigas na puti para mapanatiling fresh ang isda. Sinigurado ko na nga rin palang inilagay dyan yung aking inuming tubig pamain at yung aking pamingwit, baka makalimutan pa. Nang ma-ready ko na nga itong aking mga gamit ay nag-change palit outfit na nga rin ako para meron akong pananggalang sa init kapag nandun ako sa gitna ng dagat. Pagkatapos ko ang nag-base dyan, wala nang transition. Ay, ano yun? Transition. Wala na ngang transition at nandito na nga rin ako sa gitna ng dagat. Hindi nga daw masyadong kalakasan ng agos ngayon mga kabuli, kaya naman naisipan ko ang doon mamingwit sa labas o record para mamingwit ng isdang papako. Napakadala nga lang din palang kumalma ng dagat dito sa amin kapag ganitong buwan. Kaya naman sinamantala ko na nga itong pagkalma ng dagat ngayong araw para pumunta dito mamingwit sa labas. Pagkarating ko nga dito sa spot ay nakailang hagis na nga rin ako, wala pa akong nakukuha. At nang nakakuha na nga rin ako ng first overall pick ay ito pang isdang maliit na tutukro. Por Diyos. Nakakuha nga na naman pala ako dito na ang tawag dito sa amin ay isdang sangitan. Medyo binubuinas pa nga ang pagkakahuli ko dito dahil hindi nga siya nakuha sa bibig, nakuha siya sa kanyang kaliskis. May napadawi nga na naman pala ako dito na ang tawag nga dito sa amin ay isdang tudyoko. Kinuha ko na nga rin yan kahit maliit ay hindi ko na pinakawalan para pagdating ko nga sa bahay ay may pasalubong ako sa pusa. At sa wakas nakahuli na nga rin pala ako dito ng isdang papakol. Buong akala ko nga na isdang papakol na naman itong kasunod kong nahuli dahil napakabigat. Dinadahan-dahan ko pa nga ditong hatakin para hindi mapigtas ang nylon para hindi makawala. Buong akala ko nga nakadali na, pagkaangat ko nga dito isa palang isda na nagpapanggap na bato. Por Diyos. Pangalawang beses ko na nga nahuli itong isdang maliit na tutukro, kaya naman ang sabi ko hindi na kita papakawalan, ibibigay na kita sa pusa. At banda rito nga mga kabuli ay sunod-sunod na nga rin ang nahuli kong isdang papakol o papaagad. Alas 10 na rin kasi ng umaga pinagmimirinda, kaya naman andyan na sila, nagugutom na. Maraming klase nga rin pala itong mga papakol dito sa dagat, hindi lang nag-iisa. Itong nahuhuli ko nga papakol for today's video ay ganito lang talaga ang kanilang sukat, hindi na masyadong lumalaki. Pero kahit ganito nga lang kalalaki itong mga papakol na ito ay napakasarap nga nitong gataan. At dahil sunod na nga itong napadawi kong papakul ay gusto ko munang i-shout out ang mga nagpapa-shout out. Shout out kay Leah Cazar Maglente. Shout out kay Benz Consuelo Camaso from Rojas Barangay Council, Anda, Pangasinan. Shout out kay Juan Dare. Shout out sa Bauson family. Shout out kay Jackie Marlo Conde from Baguio. Shout out kay Alfredo Calicdan Aspa ng Purview QC. Shout out kay Red Ramirez family from Katuday. Shout out sa Lakyot family dyan sa Batangas. Shout out sa Kaasi family dyan sa Guyudoy. Shout out kay Marvin Camaso ng Anda sa Bling. Shout out kay Gerald Kahiga Simba. Shout out kay Malu Caracas. Shout out kay Body Bods Castillo from Kabayuran Islands. Shout out kay Alex Camba Katabay. Shout out kay Marlon Cabanayan. Shout out sa Caballero family dyan sa Dukoy. Shout out kay Danny Tamayo from ICT Security, The Villages, Clark, Pampanga, Philippines. Shout out kay Victoria Weston Baker. Shout out sa Raska Kaakbay family from Portland, Oregon, USA, Palares, Bulinaw, Pangasinan. Maraming salamat nga ulit mga kabuli sa inyong walang sawang pagsuporta. Hindi na nga ako lumipat dito sa unang spot na aking pinuntahan mga kabuli dahil sunod-sunod talaga ang dawi ng mga papakol. Nakapasabit pa nga ako dito ng isang papakol na sumabit lang talaga yung taga sa kanyang palikpik. Na kumbaga sa larong basketball nga ay nakapasabit nga ako dito ng foul tapos counter. May nahuli nga na naman pala ako ditong isda na hindi papakol, na ang tawag nga dito sa amin ay isdang mangayat. Medyo maliit pa nga itong nahuli kong mangayat dahil ang ganitong isda nga lumalaki ng 1 kilo ang isang piraso. Nasa medium size na nga rin ang sukat nito, alangan naman pakawalan ko pa, pwede na yang sabawan. May kabigatan nga pala itong sumunod na dumawi sa aking kawil. Alalayan mo lang ang paghatak pogi para hindi mapigtas ang nylon para meron kang sabawan. Nakalimutan ko nga kung anong pangalan ng isdang ito, nasa isip ko na nga pero hindi ko pa masabi. Kaya naman kung isa ka nga sa nakapanood nitong video ay pa-comment naman po dito sa comment section kung anong pangalan nitong isda. Pakilagay mo na nga rin dyan kung taga saan ka para malaman din namin kung taga saan itong nahuli kong isda. Hindi ko na nga pala nakuhanan ng buong video itong aking pamimingwe. Dahil kung kukuhanan ko nga lahat ay baka mainip ka sa panonood, kaya naman dito na lang muna tayo sa maikling pelikula. At dahil naubusan na nga ako dito ng pamain ay sumisinyas na nga ako sa camera na uuwi na nga ako. Pagkarating ko nga dito sa aming bahay ay agad ko na nga rin niluto sa gata itong nahuli kong isdang papakol. Gusto ko nga lang ulit magpasalamat sa inyo mga kabuli dahil sinubaybayan nyo na naman itong aking maikling pelikula hanggang dito sa dulo. Sa mga bago lang pala na nakapanood ng aking mga video, ako nga po pala si Buli ni Anaw na taga dito sa Bulinaw, Pangasinan. Ako nga pala
pala ay nag-a-adventure dito sa aming lugar at kung hindi nga aramag ay pumupunta sa dagat para mag-fishing adventure. At kung nagustuhan nyo nga itong aking video, sana naman ay huwag nyo namang kalimutang i-like at i-share. Hanggang dito na lang po. Kita-kits na lang po ulit tayo next upload. Por Diyos.